Dahil malinaw mong nalaman, tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi, updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Magandang hapon Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Tututukan ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2 sa reforma ng edukasyon, ang early childhood care and development at ang kinder hanggang grade 3. Ito ang kinumpirma ni Pasig City Lone District Representative Roman Romulo, Chair ng House Committee on Basic Education, matapos lumabas ang pinal na ulat ng EDCOM-2 na pinakamalaking epekto sa pagkatuto ng bata ang nangyayari sa unang 5 taon ng buhay. Binigyan din ng EDCOM-2 na ang kahalagahan ng Key Stage 1 o grades K to 3 kung saan hinuhubog ang basic functional literacy ng mga mag-aaral. Kaya naman git ng kongresista ang kailangan matiyak ang pagdating ng grade 3, ang bawat bata ay marunong bumasa ng may sapat na pangunawa at handa sa matematika. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Anjo Riñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. DWIZ. Ang lahat ng opinyon at pananaw ng susunod na programa ay galing sa mga host, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Usapa, payaman, balita at negosyo. Ihahatid sa inyo ng Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Misyon ng Filipino Mirror na makatulong sa mga Pilipino sa pamamagitan ng paghahatid ng mga balita at impormasyong pangnegosyo at mga kaalamang pinansyal. Kaya tara na, tutok na sa Usapang Payaman kasama sina Eunice Calma, Chris Galit, Susan Cambri Abdullahi at Filipino Mirror Negosyo Columnists. Tuwing linggo sa Usapang Payaman. Live na live sa Facebook page at YouTube channel ng DWIZ 882. Magandang araw Pilipinas, narito na naman ang programang magbibigay ng diskarte sa inyong pagnenegosyo, ang Usapang Payaman. At sa ngalan po ni Susan Cambri Abdullahi, ako po si Eunice Calma. Ako naman po si Riza Zuniga. Na nasa Zoom, wala siyang sound. Ayan. Si Chris Galit po. Ayan. Okay. Hello, Sir Chris. Okay, Sir Chris, pakilala ka. Yes, ako naman si Chris Galit. Namimiss ko na kayo. Ayan, ako, welcome back to the show. Ayun, talagang may back, no? So, ngayon po ay February 1, unang araw ng February, ngayong taong 2026. At ang Usapang Payaman nga po ay talagang magbibigay ng mga diskarte sa inyong pagnenegosyo. Dahil sa Usapang Payaman, lahat ay asenso. Ayan. At kami po ay napapanood at napapakinggan kami via website www.dwic882am.com. At para po dun sa mga gustong manood lamang sa cellphone, sa mga laptop, ayan, i-download ang DWIC app. Ayan, DWIC 882. Dun po sa mga high-tech ang phone, ayan, sa iOS at Android phone, ayan, i-download po ang aming apps. Live din po kami via DWIC 882 Facebook page at saka sa YouTube channel. And of course, sa Filipino Mirror at Usapang Payaman na Facebook pages. Ayan. Huwag po kalimutang mag-follow, subscribe, like, and share, and comment. Tayo po ay napapanood din po live Digital Free TV, Aliw Channel 23. Meron din tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite,
Satellite TV Plus at GMA for the box. Available din po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyaring isan lamang po ang inyong digital TV receivers at boxes upang mapanood po ang lahat po ng programa dito sa Aliw Channel 23. Ayan. So wala kang karapatan, Kanego Riza, na hindi mo napanood ang Usapang Payaman dahil lahat ay pang-universe na po. Ayan. Kanego Chris, bago natin pakilala ang ating panauwing pandangal, baka meron ka pang gustong sabihin? Ako excited ako sa episode natin na ito dahil alam ko marami tayo makukuhang magandang informasyon dito sa ating guest na ipakikilala ni Kanego Riza at may mga na itabi na akong mga katanungan para sa kanya. So excited na tayo dito. Ayan, tama ka, Kanego Chris. At ayan nga, wag na nating patagalin pa, 3:08 na po ng hapon. Kanego Riza, pwede mong pakilala ang ating panauwing pandangal. Ayan. So, maswerte tayo sa hapon na to kasi ang ating guest ay isang Palangka awardee. So, nanalo siya noong 2016 sa dulaang pampelikula, yung Dead Man Walking. Then, nanalo last year, 2025. First prize na siya this time. Okay. Kaya, yes. Ang kaniyang iba pang napanalunan ay ang Edis Award for Films, Tambuli Awards for Marketing, Quill Awards for Public Relations, at Anvil Awards for Public Relations. So sa ngayon, meron siyang minamanage na mga writers, graphic artists, kaya matututo lahat, no? Isa siyang creative director at actually nakilala siya noon yung kanyang commercial na yung Choco na gatas ng Bear Brand nung araw. So, doon siya na-popularize. So, siya ay meron na ring mga published books, yung Destination, Deadma Walking, Princess Mariam. At siya rin ay na-contributor sa ibang mga dyaryo. Siya ay nagtapos sa University of the Philippines sa College of Masscom. Noon ay Masscom pa. Tapos parang sabi niya kanina, tinatanong ko siya, kailan naging media and com. So, ngayon, narito ang ating guest at excited kami lahat kasi for sure, marami dyan ang gustong manalo sa Palangka. So, si Eric Cabahog. Good afternoon sa inyong lahat, sa ating mga host, si Ma'am Chris, Ma'am Riza, and si Sir Chris pala, si Ma'am Eunice. Ayan. So, magandang hapon din po sa mga listeners and viewers po ng Usapang Payaman. Thank you for inviting me to your show. Kahit hindi naman ako mayaman, but hopefully in other aspects of my career, makapag-contribute ako ng some experiences and wisdom and information that can help other people naman in different fields of endeavors, yan. Especially sa writing and creative industries. Ayan. Yan. In terms of yaman, pare-pareho lang tayo. The feeling's mute. Okay. Good to know. Ayan. So, bali, November 26, 2025, itong award, di ba, 75th? 75th, yes. I was silver. there sa, okay, you were there po sa Manila Polo Club. Yes, Manila Polo Club. Ayun. So, ang saya nga, 75th anniversary ng Palangka Awards. Diamond Jubilee. Yeah, Yes. So, super honored to have been one of the awardees nung 75th anniversary ng Palangka. So, yan. Nandun ako na, kasi parang isa ako sa, actually, naisulat yan sa Filipino Mirror na ano yung Palangka Award, diba? Palangka Awards. Yes. Ayun, in-explain ko doon. Kasi, nung bata, nag-concentrate kasi ako doon sa dalawang bata. Yeah, the young winners, mga teenagers. Suki ako ng pagod. Kasi parang, yung ganung parang story, para yun nakaka-relate ka agad sa SOCMED, Yes. na nakakupukaw. Suki ako ng pagod, saka tamang pagluluto ng sinigang. Yun, Correct, si Yuna something, Orais, ayan, siya yung pataga UST, yung mga nalumbat. Anyway, Kanego, Chris, umpisahan mo na ang pagtatanong sa ating Palangka awardee. Oo naman. Oo, medyo
Ready tayo dyan. Medyo binabantayan ko ang grammar ko kasi pag Palangka awardee, hindi to Uy, hindi naman. basta-basta. Nagkakamali din naman. Ayan, Kanego, So Chris. gusto ko lang simulan sa napaka-basic na tanong. Kanego Eric, paano ka nagsimula yung journey mo na hanggang sa nakarating ka sa kung saan ka ngayon? Siguro as a writer, no, kasi yun naman talaga yung basic, yung core description ko, core thing that I do. As a writer, grade school pa lang mahilig na magsulat. I enjoyed writing yung mga reaction papers sa mga movies na napapanood, pinapalabas sa school, mga TV shows or movies na pinapalabas. So reaction papers and sa mga stories na nababasa from textbooks or even yung mga short stories lang na nababasa. So I really enjoyed writing and nadala ko na yon until high school and until college. And so after college, for graduation from college, the first job that I got was in a newspaper, the now defunct Today newspaper. I was there for a year as a research, but I was contributing articles na for the lifestyle and entertainment sections kasi nga mahilig talaga ako sa pop culture, sa showbiz, yan, sa movies, sa TV, sa music. So, ayun, and since then, tuloy-tuloy na yung pagsusulat ko until nakapagsulat na nga ng scripts for movies. And so here we are, a few decades later, ayan, nakadalawang Palangka, nasa awa ng Diyos, and a few other awards for my screenplays. Yun. Ayun, ang ganda nung sinimula ni Sir Eric, 'di ba? Nung kung paano siya Isa pa lang nagsimula ng pagsusulat. Okay, Kanego, Chris? Sabi ko, umpisa pa lang yan, ang ganda na. Yes, talagang ito nga episode na talagang magle-lecture tayo sa ating mga viewers and listeners sa pagsusulat. Lahat lang kasi parang nakatimbre ito sa ating profesyon, 'di ba, Yes, Kanego? yes. Kanego Chris, Kanego Riza, pagsusulat, nasa media tayo. So, paano ba natin maibibigay ng tama nung mensahe sa ating mga viewers, sa ating mga listeners, sa ating mga readers? Ayun, at yun nga po ay mga mamaya tatalakayin ni Sir Eric, 'di ba? Ito nga gusto ko lang din i-share kasi nung time na since nandoon na nga ako sa Palangka awards night ng Palangka. That was November 26. Medyo naiyak ako sa mga kwento ni Dr. Ruth Kababanglo. Yung keynote speaker. Yeah, Super inspiring nga talaga yun. First winner talaga ng Palangka. At eto parang nga rin sa kaalaman, pwede mo ako i-correct. Sure. Diba? Pag Palangka awardee ka, pag nanalo ka ng Palangka, talagang merong tulong sa'yo. Kasi yung panalo mo, di ba? Meron naman. So, si Dr. Ruth Mabanglo, nakapag-aral siya, dahil siya nga po yung awardee, parang yung napapanalunan niya, yun yung parang tinustos niya sa pag-aaral. Meron naman po. And ang dami niyang napanalunan. I think more than 20 yung awards ni Dr. na nanalo. No? More than 20 awards. So, yan, nakatulong yan. So, there's a prize, there's a financial prize to para sa lahat ng winners. So there are 3 prizes per category. So my first prize, second prize, and third prize. My corresponding financial prizes yon for each. But beyond that, especially if you're in a field na highly prized talaga yung awards like Palangkas, malaking tulong yon. And si Dr. awardee natin, she was in the academe. So malaking tulong talaga yon. It really helps. Being a Palangka winner really helps in fields like academe and writing kasi may weight yung pagkakapanalo kasi it's a prestigious award and not everyone, hindi naman marami yung nananalo per year kasi per category 3 lang nananalo and may mga years pa na if the judges feel na walang deserving ng first prize, so pwedeng second and third lang i-award nila. Or if they think walang deserving at all for any of the three awards, wala silang i-award na winner. And there are, I think, about 20 categories. So, hindi man sa pagbamayabang, but medyo cream of the crop yung winners talaga. So, malaking mabigat din naman yung dala na bigat ng Palangka
win, yung ganon. At mabigat ang juror nyo kasi kasama dyan si Eros Tapaya Eros na, Tapaya, yes. na naging bahagi din po ng Filipino Mirror sa unang mga taon ng Filipino Mirror. Kasama namin si Eros Atalia. Oh, parang Hall of Famer na yata siya. Yes, Marami na siyang oo. awards. Oo. Oo, yun yung a-achieve natin. Subukan natin achieve. Pero mahirap yan. Mahirap yung Hall of Fame. Anyway, yun. I-set aside dati si Dr. Ruth Mabanglo. Sa'yo naman, ayan, di ba? I-slant natin sa programa ang Usapang Sige. Payaman. Paano naman nakatulong itong maging awardee ka ng Palangkas sa iyong career at sa mga ginagawang sa disposition mo sa buhay, sa pagsusulat mo, sa pagtuturo mo, sa pagiging creative director mo? Ako more than the financial aspect, it's really more of the, I don't know, parang siguro the respect lang that the Palangka win parang gives to winners, to laureates. So parang yung respect ng other people na pag nalaman ng mga ay Palangka winner, parang oy bigatin ganyan. Although personally wala sa akin yun. I mean, nahihiya nga ako minsan pag masyado kong hinahype na ito si Eric Palangka winner yan, ganyan. Medyo nakikringe pa ako na may something, parang some part of me, nakikringe pa rin, naman, ano lang yan, basta ginawa ko lang yung best of my ability and na luckily na nakita ng mga jurors yung ganda ng trabaho at nabigyan na award. Pero it does not mean that I'm, better than a lot of people or better than all of you. I was just siguro best among the batch of contestants, of participants, yung mga nagsumali dun for that particular year. Ayun. So kasi may times naman na pwede mong isali ulit yung isang piece na nasali mo na, kunwari, sinali mo this year, sinali mo 5 years ago, isali mo ulit with a few revisions, tapos mananalo ka. So it's really about timing din eh. Kasi hindi pare-pareho yung jury. Magkakaiba yung composition ng jury. So, iba-ibang panlasa din yung iba-ibang standards. So, a lot of it has to do with the right timing, and if it's meant for you at that particular time in your life, it will come. Parang ganon. So, yun, I don't, siguro I think, but going back to yung tingin ng mga tao, no, na, I think I can leverage on that because parang mas pinapakinggan ako, mas may bigat yung mga sinasabi ko sa kanila, mas tumatatak sa kanila kasi parang, expert nga pala yan, di ba? Without me necessarily lifting myself up or anything. But just that award itself validates na I know what I'm doing. So parang listen, parang you can take my word na, this is sound advice or sound instruction. Parang ganon. Yun lang. Ayan, Kanego, Riza, baka mayroon ka pang mga katanungan Sorry, bago mabilis ba tayo. ako magsalita? Oo, okay lang. Okay lang. Do you do vision board? Kasi minsan para kang nag-manifest. Tapos binabasa ko yung iyong mga yung iba mang messages sa Facebook. Tapos nag-manifest. Nanalo ka nga sa Palangka. Oo. I don't really see it as vision board. Most of the time pag nagpo-post ako ng ganon, it's they're half jokes. Yung gino-joke ko lang, parang pero nagkatotoo. Nagkatotoo. So, I guess yun na nga. So I guess it's basta it's mostly kasi medyo mabiro talaga ako, maloko ko eh. Hindi lang halata sa mukha, but I think you can see it naman sa Facebook ko, sa social media ko. Medyo mabiro talaga ako. So pinibiro ko lang yon and let's see where it goes. Kasi sabi naman nila, 'di ba, if you want something in your life to happen in your life, put it out there and let's see if the universe agrees with you and if it's in God's plan na mangyari sa You yun. also have a brother or nananalo, right? Wala naman po. Okay. Ako lang sa family namin. Yun. Kasi nakakatuwa yung trend na yun eh. Parang nagmamanifest siya na mananalo, tapos ay hindi ata. Tapos biglang panalo nga. Hindi yun. So, yun. Actually, yung first time na second time I joined pa lang, in 2016, tawag dito, meron kasi, noon kasi, nagbibigay pa sila ng acknowledgement receipt. It's a small piece of paper lang na may, na dun yung title, your name, and then some details, ganyan. Na this is proof na na-receive namin, may Palangka entry ka, ganyan. So, pinost ko siya sa FB ko. Tapos sabi ko, please join me in claiming, ganyan, a victory in the Palangka Awards. Tapos,
Wala, as in, sige, sabi nila put it out there. Di ganun, manifest, claim. Yeah. So di claim, kung walang mangyari, di wala. Di ba, at least. Tapos nagkatotoo nga, so sobrang nagulat ako na nagkatotoo nung 2016, the first time I won a palangka. Tapos may nagsabi nga na sa akin noon, bago pa ako manalo ng palangka, uy, ba't mo nilabas yan? Paano kung hindi ka manalo? Sabi ko, nun naman, wala nangyari. I mean, di wala, hindi ako nanalo. Hindi. Ganun lang yung aking posisyon sa buhay. Ayan. 3:23 na po ng hapon. Baka meron pang ilang segundo na pwedeng sabihin si Kanego Chris sa kabilang linya. Ako, simpleng tanong lang uli. May moment ba, Eric, na masasabi mo, ito yung turning point mo sa buhay? Parang from nangangarap, tapos biglang, nandito na pala ako. Turning points. Ayan, Ako 1 minute, okay. sige. Siguro 2 turning points ko. Yung when I got the job in Today, kasi nga since high school, parang yun ang iniisip ko na maging writer talaga sa dyaryo Yun. And then, nung nakuha ko yung job sa Viva, kasi I worked there for 8 years, Viva Films, Viva Entertainment, the entire company. Sabi ko, kasi sobrang ma-showbiz nga ako ever since I was a kid. Showbiz na talaga ako. May manood ng movies, may manood ng sine, nanood ako ng award shows, kilala ko lahat ng mga artista, and sabi ko, parang dream come true itong mga to. So yun yung dalawang turning points for me na sabi ko na, I've kind of arrived or achieved what I hoped I would. Yan. Ayan. So, bago tayo mag-commercial break, may ilang segundo pa. So, ako naman, yung style niya ni Sir Eric na parang sinasabi ko na hindi ako mananalo diyan. Minsan kasi meron tayong parang inaano natin yung mga nega vibes. Tinutulak natin na kunyari o sige, ganun, ako na mismo magsasabi na hindi ako mananalo diyan, pero deep inside gagalingan ko. Kasi ganyan yung mga taktika talaga ng mga champion Ayan. Anyway, Parang parang uma-attend tayo ng mga event doon sa mga, lalo na kapag mga Christmas party. Tapos imbis na di ba, nagra-raffle na, imbis na nakikinig tayo doon sa mga prizes, kunwari naka-cellphone tayo. Ay, totoo yan. Para kunyari, di ba? That's true. Kunwari, dead ma lang. Dead Chill ma lang. walking. Dead ma walking, actually, yun. Yan ang discarding panalo, payaman. Anyway, panayang kaway ng ating Director Yumi. Ayan, 3:25 na po ng hapon. Magbabalik po ang Usapang Payaman. Usapang Payaman. Picture a place adorned with lush greenery, gently swaying trees, a haven where time seems to stand still. Eternal Gardens provides a sanctuary for remembrance, a place where the memories of your loved ones can bloom forever. Eternal Gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Nalalapit na ang Semana Santa, tsak dadagsa na naman ang mga uuwi ng probinsya. At kung bus ang sinasakyan mo, mag-book ka na lang ng ticket online para hindi ka na pumila sa terminal mismo. Paano? Step 1. Tumungo sa www.phbus.com/pitx para makapag-book ka ng bus ticket online. Step 2. Maghanap ng available trips. Gamitin ang search box at iselect kung one-way or round trip ang iyong biyahe. Ilagay din ang iyong pagmumulan at ang destinasyon na iyong pupuntahan. Mag-select ka rin ng travel date at i-click mo ang Find Tickets. Step 3. Pumili ng departure date base sa search results. Pumili ka rin ng mode of transportation at i-click mo na ang Book Now. Step 4. Kung online ka nag-book ng trip, online ka rin magbabayad. Pwede kang gumamit ng credit or debit cards, online banking at e-wallets. Step 5. I-save ang naka-PDF na voucher na naglalaman ng booking details. Ito ay iyong matatanggap pagkatapos mong magbayad. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work
Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna, at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ, Sabado, 3 p.m. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Ibinunyag ng Filipino Autistic Self-Advocacy Team o FAST na sinasabing nagsasabwatan ang Autism Society Philippines at ang National Council on Disability Affairs upang isantabian nila ang karapatan at kalayaan ng mga taong nasa autism spectrum. Ayon kay Gerard Atienza, tagapagtatag at pangulo ng FAST, itinuturing ng grupo na hostile ang ASP dahil sa resolusyon nito noong 2014 na nagsasabing walang kakayahan ng mga taong may developmental disability na irepresenta ang kanilang mga sarili na isang bagay na tinututulan ng FAST. Iginit din ni Atienza na dahil sa nasabing resolusyon, hindi maaaring magkaroon ng katungkulan ng mga katulad niyang autistic na mamuno sa mga organisasyong tulad ng ASP at tanging mga magulang at guardian lang ng mga autistic na tao ang maaaring magrepresenta sa mga ito. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Anjo Rinyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Usapa Payaman kasama sina Eunice Calma, Chris Galing, Susan Cambri Abdullahi at Filipino Mirror Negosyo columnists. Ayan, at nagbabalik po ang usapang payaman. Payaman! So, ayan, umikot nga po yung ating talakayan, ayan, sa profesyon po ng ating panauhing pandangal ngayon. At yun nga po, yung pagsusulat at hindi lamang pagsusulat, siya po ay isang palangka awardee na ibig sabihin, binuhusan ng talino ang kanyang isinulat na hindi inisip lang at sinulat, tinipa, hindi po ganon. Talaga, inaral po niya kung paano maibdi-deliver nung mensahe ng kanyang mga katha, ng kanyang mga likha. Anyway, bago tayo magpatuloy, baka may mga pagbati ka, Kanego Chris, may mga meron kang mga gustong i-anunsyo sa ating mga listeners and viewers. Kanego Chris. Gusto ko lang batiin ang lahat. I'm back. Ayan. So, siyempre, binabati natin ng mga kasama natin sa Filipino Mirror, ang management, ayan, Jocelyn Sidayaw, ayan, ang ating general manager sa ating accounting, Julie Di Maano, ayan, Bel De Pedro, ang ating circulation, Erlinda Villar, and Dante Castro. Ayan, sa advertising, ayan, kasama natin sila Richard Santos, Yumi, kasama rin natin yan si Yumi, at saka si JC and Babes, Nogon, ayan. Ayan, so, Kanego Risa, baka ikaw magtanong sa pangalawang bugso ng... Eric, paano mo ginagawa kasi ang pagsusulat mo crossing Yeah. What I mean is journalism. Yes. Tapos may creative writing. Yes. Because when we were doing yung curriculum ng creative writing for, ang tawag nito, for K-12, ang hirap Mas madugo yung sa creative writing kasi mas madali yung sa journ kasi Yes. you deal with facts. Yes, yes. So, how do you Straightforward yung cross? sa journ. tas may PR ka pa. Yes. Iba rin kasi ang PR writing. Yes, Iba iba sa rin. journ, iba sa creative writing. So, how do you do that? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam. Diba? I don't know. I guess part of it is talent. Na you have a talent for creative writing. Kasi minsan
yung talent mo is really in journalistic writing lang, or some have talent in technical writing lang, which I don't have. And I don't have the talent, the patience for technical writing kasi mas nasa creative side yung brain ko, yung ganon. So, siguro for me, for my experience, I can say na it helps that you read a lot. Nagbabasa ka ng iba't ibang types of literature. So merong journalistic literature, may journalism, meron ding yung medyo mas creative writing. So yung mga literary journals and mga short stories, kasi yun mas creative yun. Yung ganun, parang expand lang your vocabulary of Mga words. Works din na binabasa mo, para kasi mas ma-expand mo rin yung world mo and yung world view, and lalabasin yung sa skill. You pick things from, parang you pick the best things from the things that you read, and it will help you be a more well-rounded writer or whatever you are into. If you're a writer, if you're a businessman, you pick the best in the parang areas or the fields that you are exposed to. So it's important that you expose yourself to as much different worlds as you can, para hindi lang nakakahon sa isang maliit na spot lang or corner ng mundo yung alam mo at yung pwede mong gawin. If there are ideas, do you write in a small notebook or sa cellphone mo diretso? Cellphone or how na. do you do it? Cellphone na ako ngayon. Wala nang tiklo. Wala na, cellphone. Actually, wala. Nagugulat nga yung ibang people I know na who are writers na nakakapagsulat ako ng articles sa cellphone lang, like full articles or even several pages of scripts sa cellphone lang, kasi accessible kasi yung hindi mo na kailangan, kasi kung sa paper or sa notebook, isusulat mo pa ulit yung mga naisip mo na, 'di ba? Kailangan mong isipin tapos isusulat mo pang ganyan. Pag sa cellphone, diretso na, electronic na lang din yung pag-transfer sa isang document, whether it's Google document or Word doc, di ba? So, mas convenient na lang yung cellphone. Minsan nga, isasantabi mo na lang nung laptop kasi. Kasi nga, especially for writers, no? Kasi, for example, ako, nagko-cover pa rin ako, although nasa desk na ako, nagko-cover pa rin ako, o di pagkatapos ng press con, tapos na istorya mo. Unlike before, no mga 1994, 1995, 1990. Talagang magta-type ka pa, DDWH. Yeah. Di ba? Ngayon, diretso na. So anyway, ganun po yung talaga yung technology natin. Yes. Pero ito yung katanungan ko, Sir Okay. Eric, para sa part ko naman. Yung mga pagiging creative writer. Apa. Di ba kung tama lang nung aking pananaw, di ba mga creative writer, kunyari pumunta ka sa isang lugar, tapos agad kang mag-iisip, ano naman nung nakita ko dito, mga puno, dagat, wala naman akong maisip. Pero kayo mga creative writer, nakakagawa kayo, nakakalikha kayo ng tula, at saka istorya, nandun lang sa nakita nyo, na kahit wala kayong tinanong. Tama po ba? Tama po yun. Kasi I think for creatives kasi, everything can be a source of inspiration. Yes. So kunwari, itong environment natin, like in a radio setup, this can inspire me to write a short story or a novel or a poem. Tulad nga sabi mo. So parang the creative brain never shuts up. Hindi siya nagte-turn off . So wherever you go, it's always on. Tapos kung may dumating na inspiration, yun, darating na lang yun organically. Kasi if you force something, kunwari, napunta ako sa beach, tapos sabi ko, kailangan makapag-isip ako ng kwento. Mas lalong hindi ka makakaisip ng kwento if you force something on yourself, if you force yourself to do something. So you just let it flow organically na lang. Yung ganun. Yeah. Kanego Chris, ako galing dyan sa statement ni Eric, gusto kong sundan yung statement na yan, na bigla bang pumasok yung kwento ni John
ng Deadma Walking Oo. lang dito sa mga nagkaroon ito yung nag-ano sa'yo ito yung nagdala sa'yo sa Yes, Palangka the Award. first Palangka So bigla Award. ba siya pumasok sa'yo or mayroon itong pinagugutan na Ano kakilala mo, oo. kaibigan? Very good question. Pag nagpagtanong sa akin yan. Third question. Yung Deadma Walking was inspired by my, siyempre lahat ng tayo nakakapag nag-attend ng mga wakes, no? And parang most people think that wakes are super sad affairs, super sad events. But in my experience, maraming wakes ako na-attenda na sobrang you just spend the time laughing talking and laughing. Kasi parang nagiging instant reunion siya without you forcing it. Nagiging instant reunion ng mga people you haven't seen in a long time or for a short period of time. So parang, and then, it forces to reminisce kasi nga, di ba, yung experience nyo with yung deceased na nandyan, na ano ba mga napagdaanan nyo together, di ba? So pag-uusapan nyo yun, and us as Filipinos, we tend to go to the happy memories more than the sad ones It's during the private time lang, kung na mag-isa ka lang, doon mo lang naalala yung mga happy, mga sad times, sad memories. Pero when you're in a group, we tend to gravitate towards yung mga masasayang alaala, masasayang mga nangyari sa buhay natin. And yun, so sabi ko, and most of the movies, the Filipino movies about death, dealing with death, are again sad, serious affairs. Sabi ko, try ko nga magsulat na isang funny, lighthearted movie about death, yung ganyan. So tapos inad ko yun doon sa idea na parang, di ba when you die, maraming nag-eulogy, nagkakwento, ganyan. Pero naisip ko, para saan pa yon kung hindi naman narinig na nung deceased, di ba? Patay, wala na siya Parang kanino pa yon? Parang dapat narinig na yon nung patay even before. Para buhay pa siya. Buhay pa siya para mas para merong, it means something to the person, di ba? Hindi yung, wala na, di ba? Unless, totoo nga na nakakarinig pa sila even when they're already out of out of the physical world. So ganun, parang sinama ko lang yung idea na para saan pa yung mga eulogies kung wala naman yung tao, tapos yung idea na masayang movie about death. So I put them together and Deadma Walking. And fortunately, nagustuhan naman nung jury at yun nga, sabi nga nila parang kakaiba yung nito about ganyan. During the filming, did they follow strictly your script? Or may changes? Yung changes, ako rin ang nag-change ka. So we discussed kasi I was creative producer din naman. So I was very much involved in the production during the shooting. So pinag-usapan namin yun nung Direct Jules and si Direct Vanessa De Leon, aking mga two-partners in crime sa Deadma Walking. Pinag-usapan namin yung changes to make it more cinema, more filmable. So, pero may mga scenes na kasi nga, kung sinut namin lahat, siguro 5 hours yung movie. Ganon. So maraming scenes na hindi na film. And I was part of trimming and then na-shoot na namin, even during editing, maraming scenes na na-shoot namin na hindi na namin sinama. In-edit out na namin kasi nga haba masyado or hindi na kailangan na pag sa movie pala, hindi na pala kailangan yung eksena na yon. And ginumble-jumble namin yung sa editing. May mga scenes na yung sa script nasa medyo second half ng movie pero nilagay namin sa first half to make it more interesting lang, more dynamic lang. So there's a lot that happens from the page to the big screen na. So may journey din yon. As a writer, do you find it the highest form of output, yung film? Yung film, Yeah. for a screenplay, kasi you write naman talaga, well, every writer naman hopes na yung nasusulat niya maging pelikula kasi nga it's meant as a film.
So yun. So, yan. So it added another joy. Oo, ibang journey din From yun. the Ibang journey Palangka, din yun from the and then Palangka. it became a film. Oo, Yes, actually, parang ano lang, became a film. So parang actually, si Tolkien lang yan eh. oo, yung ano, mga diba? movies, mga ganong ano. Actually, hindi lahat ng Palangka winning screenplays become movies, ha. In the last 10 years, I think, since 2014, 2016, siguro less than 10 ang nagawa ng pelikula. Yung one of the most prominent was That Thing Called Tadhana. Yun. Yan yung super blockbuster yun, di ba? That won na Palangka third prize yata 2014 or basta ganon. Puro mga Palangka award. Palangka award yun, di ba? Parang hindi makakalain, di ba? Sa romance comedy na lighthearted lang. But mahirap. Hindi lahat ng movies nga na Palangka winners nagiging movies kasi iba din yung hinahanap ng producers na gagawing pelikula. Siyempre, they have to consider yung box office appeal, commercial appeal, ganyan-ganyan. Who is asking the permission? Kasi bali ang may ownership na nun, Palangka, Yes, the right. Ay, So who noon did the naman. permission? The writers retain the ownership of So all kahit Palangka nanalo. winners. Palangka Okay, winners. So you can produce. diretso na sa amin, diretso sa Okay, writers na. Walang ownership yung Palangka. Okay. Yan. Ayun. Which is good. So, pwede palang kunyari Nanalo. meron siyang iba pang script na napanalo. At ako si movie Producer, yes. Pwede ko palang diretso ako sa kanya, hindi na ako pupunta sa iyo sa Palangka. Diretso na. There na naman. Maganda nga yun. That's a good Yan. sharing. Yes. Any comment, Kanego Chris, bago tayo mag-commercial break? May ilang segundo pa? Siguro gusto ko lang din idagdag pa dun sa tanong na bakit siya ginawang musical rather than gawin siyang seryosong topic. Yung music. Kasi pag sinabi natin musical, nagkakaroon. Meron ka bang idea doon na sa'yo ba galing? Pwede natin gawing musical? Actually, yung script. Sige. Ayan. Anyway, ibibitinin muna natin sa mga Makabalik. viewers and listeners. Dahil kailangan munang maghanap buhay tayo, Kanego Chris. Tayo ay mag-commercial break muna. Dahil 3:44 na po ng hapon, magbabalik po ang Usapang Payaman. Usapa Payaman. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Pagdadala ng pocket knife sa pampublikong lugar? Nako! Bawal ito. Pang self-defense. Iyan ang karaniwang sinasabi ng mga taong mayroong bitbit o nagdadala ng pocket knife sa tuwing sila ay lalabas ng bahay o kung mayroon man silang pupuntahan. Pero alam nyo bang labag sa batas yan? Ayon sa Presidential Decree No. 9 na inamyendahan ng Batas Pambansa bilang 6, mahigpit na pinagbabawal ang pagdadala sa labas ng bahay ng anumang bagay na matigas, matalim at mayroong tusok na maaaring makasakit o makapatay ng isang tao. Sa madaling salita, isang deadly weapon. Ang sino mang lumabag ay maaaring makulong ng 1 buwan hanggang 1 taon at magmulta ng 200 piso hanggang 2,000 piso. Ayon sa batas, binibigyan ng exemption kung ang pocket knife ay ginagamit sa trabaho o kung ito ay ginagamit ng naaayon sa batas. Gets naman na delikado talaga ang panahon ngayon. Kaya dapat maging alerto sa lahat ng oras kapag nasa kalsada. Doble ingat, yan ang aming paalala sa NBI. Nako, bawal ito. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY. Do it yourself. Silent killer, kung tawagin ng alta presyon o high blood pressure dahil wala itong sintomas, kung kaya't hindi ito napapansin madalas. Ang normal blood pressure level ay nasa 120/80 at sa oras na ito'y lumagpas, dito ka na makararanas ng pananakit ng ulo, pagsusuka, palpitations o hirap sa paghinga. Paano nga ba ito maiiwasan? Una, ugaliing mag-ehersisyo ng kahit 30 minuto kada araw. Ikalawa, subukang ilayo ang sarili sa mga bisyong nakasanayan. Ikatlo, kumain ng mga masustansyang pagkain. Huwag kalimutan ng prutas at gulay sa iyong diet at iwasan ang mga maaalat na pagkain at mga pagkaing maraming taba. Ikaapat, hanggat maaari, huwag masyadong magpaka-stress. At ikalima, kumuha ng sapat na tulog araw-araw. Gets mo ba?
Sige nga, do it yourself. Camry Abdullahi at Filipino Mirror Negosyo Columnist. Ayan, at nagbabalik po ang usapang payaman. Ayan, so bago tayo, bago pasagutin si Eric sa katanungan ni Canego Chris kanina. So, batiin muna natin itong mga nanonood. Ayan, si Canego Susan Cambry. Ayan, hello daw sa mga host. Ayan, si Melanie Lebatike. Ayan, good afternoon daw. Tristan Wyatt Gulay, good afternoon friends. Ayan, sa ating mga kasama sa BBG Foundation kay Dr. Benjamin B. Ganapin Jr. Ayan, ang dating presidente ng Cosmopolitan Cubao Rotary Club at President Cecil Abeno. Ayan, mga nakatunin sa atin, yung mga friends natin sa Vision Pagnenegosyo ng BBG Foundation. At ito nung announcement nga po pala, yung Uncle Ben ni Canego Susan, si Lieutenant Ruben Pagawitan, nakaburol po ngayon sa St. Ignatius Chapel 1. Ayan. So medyo malungkot po ang ating Canego Susan Cambry dahil ang Uncle Ben po niya ay best friend ng kanyang father. So namayapa na po siya. So yung pong nais pong tingnan ang kanyang labi, ayan, St. Ignatius Church sa loob po ng Camp Aguinaldo sa Chapel 1 po yan. Ayan, Canego Chris, ipagpatuloy natin nung anyong tanong. Yes, ayan. yung tanong, kung paano naging musical. Actually, Sir Chris, siya, yung musical scenes, there are 3 big musical scenes sa Deadma Walking film. Nasa script talaga yon. Even sa palangka pa lang, nasa script na siya, written as a musical scene ito sa teatro. Kasi yung character ni Mark, played by Edgar Allan Guzman, is a part-time theater actor eh. So yun siya. So sinulat ko doon yung lyrics nung kanta, tapos yung musical director na lang nung film namin ang naglapat ng music. So, ayun, naging musical siya without really intending to be labeled as a musical, no? Musical comedy drama. I guess kasi tumatak yung mga eksenang yon na may music. And, maganda. Yes, salamat po. So yun, a scripted musical talaga siya. Ako naman, buti na lang hindi si Tim Burton ang bumahanap ng musical, no? Kasi kung si Tim Burton, pwede rin naman, dilim. why not? Well, maganda rin yun. Interesting din yung si Tim Burton. Yeah. Ako naman, Canego Chris, Canego Risa, dagdag ko lang din para din sa kaalaman. Dahil usapang payaman nga, dagdag yaman ang kaalaman. Ako naman sa personal ko na pagkakaalam din, siyempre, kasi nabanggit kanina ni Canego Riza, kung nung lahat mga sinulat mo dun sa mga sa mga script mo is naisalin ba sa produce sa movie producing, di ba? So, ang pagkakaalam ko diyan, talaga maraming ino-omit. For example, kasi ang pinapakita kasi sa pag pelikula or any movie, ang pinapakita visual kasi, di ba? So, kunyari, sa script, at siya ay umismi, so parang isang pahina pa yun. Correct. Siya umismi, parang naluluha-luha pa siya. Pero yun sa television or sa malaking screen, mukha mo na lang yung tinitin, parang si Nora Honor na lang yun, ang mata lang, di ba? Ang dami-dami nang nasasabi. Yes. So, yun ang Totoo po pagkakaintindi yan. ko. Totoo yan. Yun ang pagkakaiba Totoo po nung nung minsan kasi kailangan detalye yung pagde-describe ng eksena. Yes. So yun yung nagpapahaba eh. Yun, so minsan 2 pages o 1 page, 1 full page yung description mo, pero 2 seconds lang lalabas sa pelikula. Yung ganon. Yung ganong bagay. Ang kaibahan naman noon sa radio script naman, yun naman sa katutak na sinasabi naman, parang kukunin ko na ang kape, eto, unti-unti ko na inilalapit sa bibig ko ang kape. Parang gano'n naman. Describe bawat tenga lang. Tenga lang. Nakikinig ka lang eh. Oo, nabivisualize mo na habang sinasabi mo naman yung sa katutak na, yun naman, napakahaba na script naman ng radio. Ng mga, tama ba? Totoo yan. So, yun. Ako gusto ko lang idagdag, yung hugot mo dito sa Deadma Walking na hindi mo kailangan maging perfecto para mahalin. Personal ba ito? Joke. Pwede na. No, it's
I don't know, bahala na yung bahala na yung audience kung ano yung what they get from the film. Yun yung beauty ng movies parang may mga takeaways yung viewers na hindi mo ini-intend, 'di ba? Meron din namang ini-intend mo na takeaway nila pero hindi naman na nagigets, so hindi nag-go through them. So yun, that's the beauty of movies nga din. In love ka ba nun? Sa mga linya na yun? Ay, hindi naman. Pumasok lang sa isip no? May ganun lang yun. Minsan when you're right, pagtatapos mo na, bibitaw ka na. Kasi nandiyon na, kasi na-express mo na. Minsan expression din yung pagsusulat di ba? Minsan outlet din yung pagsusulat. So, ganun. Inisip mo ba yung requirement ng oras? May oras ba yung sa dulaang? Oo, pagsulat? Sa Wala Balangka? naman. So, open siya? Open naman siya. Kahit na kunwari 3 hours long yung script, okay lang yun. Wala namang okay. Ayan. Meron tayong inbox question. Ay, okay. Ayan. Kay Wow. from Hannah Malakad. Question po, Sir Eric. Do you ever face writer's block? If yes, how do you usually get past it up? Ayan. Writer's block. Fortunately, hindi. I don't recall a moment na nagka-writer's block ako. Nangyayari na kunwari may pinapagawa sa akin tapos hindi naman sa writer's block but hindi pa siguro wala pang dumarating sa akin na ideas or inspiration. So hindi ko fina-force ang sarili ko. As I said earlier, don't force yourself to doing something kasi that's one sure way to fail. Diba? So, kailangan, I tend to write organically yung ganun. So, wala pa namang major na naalala ko na writer's block episode. Wala pa naman. Siguro ako gusto kong i-share, Eric, sorry. Yes, Gusto kong i-share yung napanood yung episode ng The Beast in Me ni Claire Danes. Yes, Siya si author Agatha Wiggs. Nahirapan siyang sumulat nung mga panahon na nung unang episode dahil meron siyang pinagdaanan. Namatay yung anak niya. So, at ang mahirap doon sa pagkamatay ng anak niya, lagi niya nakikita yung taong dahilan kung bakit namatay yung anak niya. So, doon si Agatha Wiggs as author, pinakasikat na author doon sa series Netflix. So, medyo yung writer's block tumama sa kanya dahil doon sa pinagdadaanan niya. Pero bilang kung isang writer, parang sa kagaya ng sinabi mo, mahirap siyang ako gusto ko isama yung sarili kasi nagsusulat din ako. Hindi talaga siya writer's block. Meron lang tayong mga panahon na hindi tayo concentrated doon sa ginagawa natin dahil mayroon bagay na sumasagi, mahadlang sa isip natin. Preoccupied yung isip natin sa isang mahibabigat na bagay kaya medyo walang puwang yung ibang mga bagay, 'di ba? Oo, tama 'yon. That's true. Yeah. I guess third episode. Yeah, I guess a bit fortunate. Episode na ako gusto ko lang i-promote yung movie, ang ganda. Salamat po. Nasa Netflix po siya. It's on Netflix. You can stream Dead Ma Walking on Netflix. Dead Ma Walking. Yes. Ayun. So, yun nga, ako nagsa-second emotion ako sa sinabi ni Kanego Chris at saka ni Sir Eric na talagang yung mga nagsusulat na katulad natin, may mga panahon talaga na yung creative writing may panahon na talaga na parang eto na, binigay na sa iyo yung topic, 'di ba? Sasabihin sa iyo ng editor-in-chief mo, etong ulo, Eunice, gawin mo to pag sa sa picture writing. Parang pag gusto ko yung mood ko, pag okay, parang ang bilis-bilis ko magawa. Pero pag buwas ko na lang, pag-iisipan ko muna mabuti yan para ma-deliver ko ng maayos. Pero sa naman, sa hardcore na news, siyempre kung ano yung pag meron ka ng facts doon, kaya mo nang gawin kahit na tinatamad kang magtrabaho for today, di ba? So, ganun talaga ang problema ng ating
ng Mga mga writers writers. na katulad True. natin. Anyway, 3:56 na po ng hapon at malapit na tayong magwakas ang episode na to. Pero bago natin pakawalan si Sir Eric, gusto nating marinig ang kanyang Yun pala yung ayan, tatanong payaman ko na kung quote. kung Ayan. what's Sir the bell Eric. for? Payaman quote. As a writer, ang advice ko lang siguro to writers now out there, write fresh, write human, write with a good handle of your characters, and with a worldview that's grounded, in everyday reality, in everyday experience. Bakit write fresh? Kasi you can be writing about an old idea or an old scenario, but if you inject something fresh into it, it will look new to readers or to viewers. Just write human and with a good grasp of your characters, kasi yung characters ang kakapitan ng mga tao. So, write as human, parang write them as human as you can mold them to be, para may kakapitan yung viewers mo or yung readers mo na hindi, ay, ba't ganyan yan? Parang hindi naman totoong nangyayari yan sa mga tao, di ba? So, write something na makaka-relate yung mga tao sa mga characters mo, even if they are hateful or, di ba, questionable yung characters sila, but find the humanity in your characters and bring that up. And then, yung worldview nga na grounded, na parang don't parang kahit mataas naman yung idea mo, or your concept, try to bring it down to terms na maintindihan ng viewers mo. Whoever you're attempting to talk to. Kunwari, kung grade school yung gusto mo kausapin or mature audiences, try to ground it in their experiences. Yun. Ayan. So, ayan po, ang ganda po ng ang ganda po ng maging talakayan natin. Maraming salamat, Sir Eric Cabahug, Palangka Awardee, ayan, at digital creator. My pleasure. Actually, nakabitin pala. Ayan. So, ang bilis ng oras, Oo, 3:59 bilis na. nga. Kanego, Chris, baka meron ka pang mabilis na, na gustong sabihin? Ang bilis lang paalam? po. Magpapaalam ko lang kay Eric. Gusto ko lang itong bigkasin. Eric, paalam lang nito ang sakit pala na marinig ang mga salitang hindi mo narinig habang buhay ka pa. Ganda. Ay, ang Ayan. ganda. Diba? Yun, exactly. Ayan. Ganda. Siya po Ganda. si Chris Salamat. Galit. Ayan. So, mabilis na mabilis, Kanego Risa, bago ang kabuhayan at negosyo ng nasusunod na programa. Salamat, Eric, sa pagpapaunlak. Mukhang marami kaming natutunan sa Galit. sa Sana. araw na to. Sana naman po. Salamat po. Ayan. Risa, paalam ka na rin. Ay, paalam na po. Ayan. Ayan. Risa Risa Zuniga. Zuniga. Ayan. At ang kabila po ay si Chris Galit po. At sa ngalan po ni Susan Cambry, ito naman po no kayang payaman verse, huwag kayo magkaroon ng sagutin, kanino man maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa sapagkat ang nagmamahalan ay sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ayan po ay sinabi sa Roma 13:8. At sa ngalan po ayan nga po ni Susan Cabri Abdullahi, ako naman po si Eunice Calma para sa Usapang Payaman. Payaman!